Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ating pinararangalan ang mahal na ina at ating hinihingi ang kanyang patnubay at pagtulong sa atin sa araw-araw upang makamtan natin ang mga biyayang hinihingi natin sa Diyos at upang matanggap natin ang mga ipinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya marapat lamang na ating papurihan ng Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng isang ina na kumakalinga sa atin. Gayun din, pasalamatan natin siya sa biyayang ito at sa iba pang mga biyaya na ating tinatamasa sa araw-araw. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sino kung tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay sa kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw. Sa ibayong kabanalang kinakamit na mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang sirapin sumipit ng bagas sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo nyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.
Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Naalala ko po nung ako ay bata pa, napakarami kong kinatatakutan. Pag ako ay inuutusan ng aking ina sa bahay, mismong sa bahay po, at patay ang mga ilaw, anak, kunin mo nga yung ganito sa kusina. Ayaw ko po. Madilim, nakakatakot. Nandun na po kaagad yung aking pagtanggi sa utos dahil natatakot ako hanggang sa punto na ako ay umiyak pa dahil ayaw ko ngang sumunod at ako nga ay natatakot sa dilim, natatakot doon sa mga pinapanood namin mga shake, rattle, and roll ng mga panahong iyon. So nai-imagine ko, natatakot ako. But pag-advance ng age ng aking buhay, nawawala yung takot na yon at mas lalo kong nare-realize na may Diyos na dapat pagtiwalaan, na may Diyos na dapat sandigan. Kaya nga, nung panahon na kami ay lumipat sa isang malayong lugar dyan sa Tayabas, medyo papasok, ay umuwi ako ng gabi at ang tanging nauusal ko habang naglalakad ay ang mga panalangin. Ama namin, Aba, Ginoong Maria. So, doon yung pagkapit. Kaya nga tayo mga minamahal na mga kapatid, hindi na tayo bata.
tayo ay patuloy na kinakalinga ng Diyos. Nawa, sa pagtanda natin, sa paglago natin, hindi lang sa edad, kundi sa pananampalataya, ay makita natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At yan ay ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo. Tayo bilang mga sinusugo na mga propeta sa panahon ngayon, ay tinatawag na lalong magtiwala sa Diyos. Na sa kabila ng maraming mga kakulangan natin, sa kabila ng panganib na nakaamba sa mundong ito, nandyan ang Diyos handang tumulong sa atin. Kaya nga ang mensahe sa atin, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Ano man ang kinatatakutan natin sa buhay, wala yan sa kapangyarihan ng Diyos. Mas malaki sa lahat ng iyan ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, mapapaisip ka sa araw-araw kung ikaw ay nag-aalangan, kung ikaw ay nagdududa, kung ikaw ay natatakot. Kasi baka kulang ka sa pananampalataya. Baka kulang ang iyong pananalig, baka kulang ka sa pagdarasal. Kaya kung meron kang mga kinatatakutan ngayon sa iyong buhay, pag-isip-isipan mo, bakit ko kaya kinatatakutan ang mga ito? Wala bang Diyos akong pinananaligan? Hindi ba buo ang pananampalataya ko sa aking Panginoong Diyos? Ano man yan, kung yan man ay mga pamahiin natin, o yan man ay mga pangyayari sa buhay, yan man ay mga tao, wala lahat yan. Kung yan ay iyong kinatatakutan, ang Diyos ang dapat nating katakutan. And the fear of God ay hindi lang basta nagdudulot sa atin na tayo ay matakot na, alam niyo po, pag natatakot lumalayo. The fear of God is not about being scared, but being respectful sa kanyang kapangyarihan. Being trustful sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, imbis na katakutan natin ay mga bagay sa mundo dito, ang katakutan natin ay ang ating Panginoong Diyos, na maaring magparusa sa atin kung tayo ay mananatili sa kasalanan. Maaring magdala sa atin sa impyerno dahil sa hustisya sa ating mga ginagawang kamalian sa buhay natin. Kaya nga, malakas dapat ang ating loob sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya nga sabi sa atin sa Ebanghelyo, ang kumikilala sa Panginoong Diyos sa harapan ng mga tao, tayo ay kikilalanin din niya. Pero kung hindi natin kilalanin ang Diyos at ipagsigawan siya sa harap ng mga tao, maaaring hindi rin tayo kilalanin sa kabilang buhay. Kaya nga, kapag tayo natatakot, kapag tayo may mga pangamba, ipahayag lang natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Magdasal tayo at sabihin natin, mas makapangyarihan ang aking Diyos sa lahat ng kinatatakutan ko dito sa mundo. Mas makapangyarihan ang aking Diyos kaysa sa lahat ng mga problemang maaari kong kaharapin sa mundong ito. At yan ang buhay ng mahal na Birheng Maria. Sa kabila ng panganib na nakaamba sa kanyang pagdadalang tao sa ating Panginoong Jesucristo, bilang isang dalaga na nagdala sa ating Panginoon, may nakaambang panganib, pero sinuong ng ating mahal na ina. At siya ay naging ina ng ating Panginoong Yesus. At hindi lang ng ating Panginoong Yesus, naging ina natin. Kung siya ay natakot, wala sana tayong ina na kumakalinga sa atin. Wala sana tayong ina na nanalangin para sa atin. At wala rin sana kaligtasan na ating tatamasahin. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, huwag matakot, magtiwala sa Diyos at hingiin ng tulong at panalangin ng mahal na ina at tularan siya sa kanyang katapangan. Magsitayo na po ang lahat. Natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa pananalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Kaya't sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang may hirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain, sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Makalangit na Ama, ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng, Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kaming tubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Arsobispo Anghel na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando ang aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, ipagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.